Naku po, mga kapatid 'no, sa panonoorin natin ngayon at sa bibigyan natin ng reaction ngayon, siguradong ay naku po, titindi ang inyong mga ano. Mayroon tayong panonooring isang, pro-China mga kapatid 'no. Bilib din ako dito sa taong 'to dati 'no, si attorney. Dahil, para sa akin mahusay naman siya, eh. Pero dito sa kanyang mga ipinaglalaban ngayon mga tol, hindi tayo attorney hindi natin narating yung degree ng pinag-aralan niya mga kapatid. Pero di hamak na ikaw, ako, tayo, lahat tayo, di hamak na parang mas may isip pa tayo kaysa sa kanya mga tol eh. Sa usapin dito sa West Philippine Sea mga kapatid. Pero bago natin silipin yung kanyang mga pinagsasasabi na pinoprovoke daw ng Pilipinas ang China para dalhin na ang Pilipinas sa gera at makahingi na tayo ng tulong sa kay Uncle Sam para dito sa MDT, no? Bago natin pakinggan 'yan, panoorin muna natin yung latest na balita dito sa West Philippine Sea dito sa Ayungin Shoal kasi may konekto dito sa nangyari ngayon mga kapatid, no? May konekto. So ngayon, panoorin natin 'to mga kapatid mula rito sa News 5 Everywhere. Ito yung nangyaring March 23, nangyaring insidente ulit dito sa Ayungin Shoal kung saan ay nabomba na naman tayo ng water cannon mga tol, no? Dalawang CCG Chinese Coast Guard mga kapatid pinagtulungan yung isang maliit na barko natin mga tol. Okay? Pinagtulungan nila. So panoorin muna natin 'to ng bahagya. Malamang marami sa inyo alam na 'tong balitang 'to pero re-recap lang ulit natin, no. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to mga tol. Pinagtulungan na namang bombahin ng tubig ng dalawang barko ng China Coast Guard ang ating resupply vessel sa Ayungin Shoal. Hinarang, ginitgit at muntik pang banggain ng China ang ating bangka. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Tingnan niyo mga kapatid, ang ginagawa natin dito hindi tayo yung tipong overtake lang o kaya yung tipong free navigation na tinatawag nila mga kapatid. Hinaharang talaga nila yung resupply boat natin kasi nga ayaw nila na maghahatid tayo ng supply doon dahil ang iniisip nila ito daw yung mga building materials na gagamitin para ikumpune yung stranded na BRP Sierra Madre doon. Kasi nga ayaw na nilang maayos yun eh. Ang gusto nila kusa nang masira yon para kapag nasira yon syempre wala nang tutuluyan yung mga sundalo doon, libre na nilang okupahin yung lugar na yon mga tol. At grabe yung agresibong atake nila mga kapatid dito sa napakaliit na bangka natin mga tol, no? Alas 6 ng umaga kanina, makikita sa videong ito na inilabas ng Armed Forces of the Philippines ang delikadong pagtawid ng isang barko ng China Coast Guard sa harap ng Philippine supply vessel na Onaiza May 4. Patungo sa Ayungin Shoal ang Onaiza May 4 para magsagawa ng resupply mission sa mga sundalong nakatalaga sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Tingnan niyo yung ginawa ng China mga kapatid, no? Nasa dagat to talagang katibayan to na wala silang kinikilalang international law at wala silang kinikilalang mga batas na patungkol dito sa karagatan. Biruin mo, umaandar etong bangka natin, galing sila sa kaliwa. Kung napansin nyo, ayan galing sila sa kaliwa. At hinarang nila, no? Inunahan nila yung bangka natin at hinarang nila mga kapatid. Hindi ito katulad ng kalsada na kapag promeno ka, hihinto ka agad. Dito hindi basta-basta yon mga kapatid, dagat to 'di ba? Talagang pwede kang magdire-diretso diyan at sasalpukin mo talaga. And tingnan mo naman kung gaano kaliit yung bangka natin. Pag tayo sumalpok dito, malamang lubog. Itong pagtawid ng isang barko ng China Coast Guard sa harap ng Philippine supply vessel na Onaiza May 4. Patungo sa Ayungin Shoal ang Onaiza May 4 para magsagawa ng resupply mission sa mga sundalong nakatalaga sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Bandang alas 7 ng umaga, reverse blocking maneuver naman ang ginawa ng China Coast Guard at muntik pa nitong mabangga ang ating bangka. Yung biruin mo, no? Kung sa kalsada mga kapatid maiinis kayo, makikita mo sino ba nagpo-provoke dito sa dalawang to. Hindi mo kailangan ng mataas na degree, no, para makita mo kung sino nagpo-provoke dito sa dalawang to mga tol. Umaandar yung bangka natin, yung China Coast Guard mga tol paatras umaandar para harangin yung bangka natin. Tayo ba nagpo-provoke niyan mga tol? Iba sinasabi ni Harry Roque dyan mga tol. Ginawa ng China Coast Guard at muntik pa nitong mabangga ang ating bangka.
Hindi dyan nakontento ang China. Mag-aalas 8 nang simulan nilang bombahin ng tubig ang mas maliit na Onaiza May 4. Pilit umiwas ang ating bangka pero binuntutan pa rin ito ng China habang patuloy ang pambobomba nila ng tubig. Hanggang sa malapitan ng inatake ng water cannon ng ating resupply boat. Ilang minuto pa, makikitang 2 barko na ng China ang pinagtutulungang bombahin ng tubig ang ating bangka. Malalang malala na talaga ginagawa nila mga tol, no? Malalang malala na talaga. Pero tignan mo ginagawa ng ating gobyerno. Ayaw pa rin nilang i-invoke yung Mutual Defense Treaty. Sabi nga gano'n ni PBBM mga tol, no? Delikadong hakbang daw yun. Ayaw niya daw yun mga tol. Ayaw, tandaan niyo yung word na ayaw. Ayaw ng presidente, ayaw ng Marcos na i-invoke yung Mutual Defense Treaty. Mga tol, ayaw. Sa madaling salita, ayaw makipaggera ng Pilipinas. Ayaw natin ng gulo, mga tol. Kahit na ginaganito tayo, mga tol. Tandaan nyo yung word na ayaw kasi mamaya iko-connecta natin yan sa pag-uusapan natin mamaya kung paano linlangin ng isang pro-China ang mga Pilipinong nakikinig sa kanya. 2 barko na ng China ang pinagtutulungang bombahin ng tubig ang ating bangka. May pagkakataon pang nakagitgita ng resupply boat ng Pilipinas ang China habang patuloy ang pagwa-water cannon. Ang tensyong yan sa dagat tumagal ng 1 oras at nagdulot ng malaking pinsala sa ating supply vessel. Ang Onaiza May 4 ay ang parehong sasakyang pandagat na nasira dahil sa water cannon attack ng China noong March 5. Pero mo, tignan mo yung dito ng bangka natin mga tol, natutuklap na yung bubungan natin mga kapatid sa sobrang lakas ng pressure. Balikan natin. Tignan mo natutuklap na yung bubungan. Ng malaking pinsala sa ating supply vessel. Ang Onaiza May 4 ay ang parehong sasakyang pandagat na nasira dahil sa water cannon attack ng China noong March 5. Natutuklap na. Makalipas ang 1 oras, nakalapit ang isa pa nating barko na BRP Cabra sa Onaiza May 4 para tulungan ang mga sakay nito. Sa kabila ng mga pangharas, nakarating ang Onaiza May 4 malapit sa BRP Sierra Madre. Okay, so putulin muna natin yan mga kapatid. Sige, bago natin na pag-usapan yung sinasabi ng magaling na attorney mga kapatid, no? Eto mga kapatid, no? Para sa international law, para sa UNCLOS, kaninong nasasakupan to? 'Di ba? Sa Pilipinas mga kapatid, pasok 'yan sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Supposedly dapat walang China diyan. Walang China Coast Guard diyan. Dahil hindi yan kasama sa teritoryo nila, no? Pasok yan sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi tayo tumatawid lagpas sa boundary natin. Dito lang tayo at ang misyon natin hindi para makipaggulo, hindi para makipag-away, kundi para maghatid lang ng supply, mga tol. So ngayon kung ikaw ang tatanungin, sino ang nagpo-provoke dito mga kapatid? Malamang ang sagot mo kung ikaw ay isang may isip at ikaw ay isang talagang matinong Pilipino, alam mo na sagot dyan, di ba? Tahimik naman ang Pilipinas naghahatid lang naman tayo ng supply para sa mga sundalo na nandirito sa BRP Sierra Madre. Hindi natin intensyon makipaggulo. In fact, hindi nga tayo gumagante. Di ba yun nga ang nakakaasar kasi hindi tayo gumagante, mga tol. Di ba yun ang nakakainis kasi hindi tayo gumagante. So eto ang sinasabi ni Attorney Harry Roque. Pakinggan natin mga kapatid. Hindi ko na ipe-play yung video niya. Yung audio na lang mga tol. No, pakinggan natin. Sila dito sa Asia Pacific dahil nga dito sa pinag-aagawang isla, mga isla at karagatan. Yan ang strategiya nila. O paano nila ini-implement yan na pinoprovoke talaga nila ang China para maging aggressive nang sa ganun, pwede silang tumakbo sa Amerika para saklolohan tayo. Ang sinasabi dito, alam niyo po, ang sinasabi rito ni Harry Roque mga kapatid, yung Romualdez daw o Marcos, di ba? Pinoprovoke ang China para daw tayo ay pwedeng tumakbo sa US at humingi ng tulong. Di sana matagal na nating ginawa yun. Ayaw nga ni PBBM, di ba? Na i-invoke yung Mutual Defense Treaty. So maling-mali mga kapatid yung sinasabi nito ng magaling na attorney. Di sana matagal na nating in-invoke yun, di ba? So pinoprovoke daw natin mga tol ang China. Sa paanong paraan? Kung ikaw tatanungin natin na hindi mo kailangan mag-aral, hindi mo kailangan magkaroon ng degree o hindi mo kailangan maging attorney para pag-usapan natin to mga tol. Sa paanong paraan pinoprovoke ng Pilipinas ang China sa pagkakataong to mga tol? Na maghahatid lang tayo ng supply
mga sundalo at ng mga supply ng mga kakainin ng mga sundalo doon sa BRP Sierra Madre, which is sa loob din naman ng exclusive economic zone natin. Paano natin pinoprovoke ang China sa pagkakataong yun? Tayo ang binobomba ng water cannon, ha? Take note. Tayo ang binobomba ng water cannon. Hindi tayo pumapalag, hindi tayo gumagante, mga tol. Pero tayo pa daw ang nagpo-provoke, no, sa China. Sabi ng isang pro-China, mga tol. Hindi silang tumakbo sa Amerika para saklolohan tayo. Yung dalawang banggaan, alam niyo po, ang rule sa maritime law, walang pagkakaiba yan sa rule sa kalye. Kaya lang, English rule. Tayo, nag-drive tayo sa left side. Ang mga English sa right side. Tayo, nag-overtake tayo sa left side para nakikita natin kung sino nag-overtake, di ba? Pero kapag English rule, right side ang overtake. Lahat ng banggaan, ang barko ng Pilipinas nanggagaling sa left side, tumatama sa China. Ano ibig sabihin yun? Hindi siya dapat naroroon. Kita nyo, ha? Ang Pilipinas daw ay nanggagaling sa kaliwa kasi nga left-handed ang ang manibela natin. Kinukumpara niya kasi ito sa sasakyan, mga kapatid, eh. Ang China daw laging nanggagaling sa kanan. So dapat daw hindi tayo nandoon sa part na yon. Nakita nyo naman kanina yung video play natin, mga kapatid. Saan galing yung China? Nasa kaliwa yung China, tayo ang nasa kanan. So hindi na umuubra ulit yung sinasabi nito. Diba? Kasi yung China, mga kapatid, galing sa left side, eh. Diba? Umovertake yung China tapos hinarang tayo, mga tol. Himarang doon sa unahan natin. Ulitin nyo yung video, mga kapatid. Gusto nyo ulitin natin yung video? Sige, bahagyan nating ulitin yung video. Patungo sa ito. Ayungin Shoal ang Unay sa May 4 para magsagawa ng resupply mission sa mga sundalong nakatalaga sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Sabi niya kasi sa English rules daw, yung mga manibela daw kasi nila nasa kanan, tayo naman nasa left. Kaya ang kada may banggaan daw nangyayari, ang Pilipinas daw nasa kaliwa, barko naman ng China nasa kanan. Ito, Pilipinas nandirito sa kanan, barko ng China nasa kaliwa galing. Hindi pa nakontento yun, mga tol. Yung sumobra na sila, umatras pa ulit sila, galing pa rin silang kaliwa. Ito, pakita ulit natin yun. Maneuver naman ang ginawa ng China Coast Guard at muntik pa nitong mabangga ang ating bangka. Ito yung bangka natin. Galing naman ng kaliwa ulit to, sumobra sila, kaya umatras sila. Alam mo yun sa kalye, mga tol? Yun sumobra ka, naaatrasan mo pa. Kasi talaga naghahamon ka. Nagpo-provoke ka talaga. Ayan, sablay na rito agad-agad si attorney, magaling na attorney, mga tol. So, balikan ulit natin yung sinasabi niya. Tama sa China. Ano ibig sabihin yun? Hindi siya dapat naroroon dahil hindi dyan ang overtaking. Dapat nasa kabila siya. Talagang pinoprovoke natin ang China. Kita nyo? Talagang pinoprovoke natin ang China, mga tol. So, PCG pa. Pilipinas pa pala, mga tol, ang nagpo-provoke sa China. Google! Manggigigil ka talaga, no? Parang gusto mong kurutin. Talagang pinoprovoke natin ang China, mga tol. Balikan nyo na lang ulit yung video play natin kanina, mga kapatid. Sino nagpo-provoke dun? Sino nagpo-provoke dun, mga kapatid? No? Maghahatid lang tayo ng supply. Hindi ba natin karapatan yun? Wala ba tayong karapatan maghatid ng supply sa BRP Sierra Madre? Nasa loob naman yan ng exclusive economic zone ng Pilipinas. No? Sinong uto-uto maniniwala rito, mga tol? Sinong eng-eng ay nako talaga naman. Dito natin masasabi talaga hindi lahat ng may natapos, no? Hindi lahat ng may degree. May point, Meron pointless. Balikan natin. Taking. Dapat nasa kabila siya. Talagang pinoprovoke natin ang China. Dahil alam natin na kapag pinoprovoke natin ang China, lalong magiging aggressive ang China, gumagamit na ngayon ng water cannon at baka mamaya magputukan na. At pag nagputukan na, iyak tayo kay Amerika. Ayaw nga natin yun, Di ba? Kung pinoprovoke natin ng China, di sana pinaputukan na lang din natin sila, di ba? Papakahirap pa ba tayo? Kung talaga pinoprovoke natin ng China, di sana pinaputukan na lang din natin sila para tuloy-tuloy na yung gera at magsumbong na tayo sa Amerika. Di ba tulad ng sinasabi ni Harry Roque, mga tol? Ang hirap tawaging attorney natin. Talagang pinoprovoke natin ng China. Kung talagang pinoprovoke natin yan, bakit pa tayo magagaganong-ganon? Di sana binomba na rin natin sila ng water cannon. Di sana hindi maliit na bangka ang ginagamit natin, Navy na gamitin natin. Diba?
Philippine Navy na yung gamitin natin sa sa resupply mission. Mga malalaking barko na natin ang gamitin natin sa resupply mission. Eh di ba ang sinasabi nga ng AFP, ayaw nating gumamit nun kasi ayaw natin mag-escalate yung tension. Naiinis nga tayo sa reasoning nila, di ba? Sabi na nga natin, ay wala, duwag tayo niyan pag ganyan, tayo pa nag-a-adjust. Oh. Pero sa pinapalabas mga kapatid ni Harry Roque, syempre yung mga nanonood sa kanya naniniwala, di ba? Tayo pa daw nagpo-provoke para makatakbo tayo ng Amerika, makapagsumbong tayo at pwede na natin ma-invoke yung Mutual Defense Treaty. O balikan natin. At baka mamaya magputukan na. At pag nagputukan na, iyak tayo kay Amerika. Lusog na Amerika, Mutual Defense Treaty, protektahan nyo kami. Di ba yan ang palagi yung pangako? O, di ba? Ang sinasabi rito ni Harry Roque mga kapatid, provoke natin yung China para pwede na tayong tumakbo sa Amerika at i-invoke na natin yung Mutual Defense Treaty. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Hindi ganitong level ng napag-aralan ang narating ko mga kapatid. Pero alam ko kapag niloloko ko mga tol. Alam ko kapag nanlilin lang yung taong pinapakinggan ko mga kapatid. No? Recently lang, nagtalumpati si President Biden, in-identify niya yung mga priorities ng Amerika sa Asia. Ito na, sabi ko na nga ba, gagamitin ng mga pro-China yon mga tol. Yung hindi nabanggit ni Biden, yung Pilipinas mga tol, kahit banggitin ni Biden o hindi ang Pilipinas, alisin na si Biden dyan, ibang presidente na ang pumalit, ang Mutual Defense Treaty ay kasunduan na ng Pilipinas at Amerika yan. 1971 pa o kung ano pang taon yon mga tol. Hindi pa si Biden ang presidente, hindi pa si Obama, hindi pa si Bush o hindi pa kung sino-sino presidente. After ilang taon papalitan na si Biden. Pero yung kasunduan ng Pilipinas at saka ng Amerika nananatiling kasunduan yon mga tol. Sabi na nga ba gagamitin nila yun eh. O para ipamukha sa mga Pilipino, nakalimutan kayo ni Biden, tingnan nyo yung sasabihin niya. Nagtalumpati si President Biden, in-identify niya yung mga priorities ng Amerika sa Asia, guess what? Hindi nabanggit ang Pilipinas. See? Diba? Gagamitin nila, diba? Importante lang sa kanilang Pilipinas. Alright mga kapatid. Yun ang yung sinasabi natin. Diba? Sa harap ngayon ng nangyayari dito sa West Philippine Sea, hindi natin ipinaglalaban yung gusto ng Amerika. Hindi natin ipinaglalaban yung gusto ng Japan, yung gusto ng ibang mga bansa. Ang ipinaglalaban natin, yung gusto natin. Ano yun? Magkaroon tayo ng karapatan sa ating nasasakupan, sa ating exclusive economic zone na talaga namang napakayaman yan mga kapatid sa likas na yaman na hindi lang yung mga Pilipino ngayon sa henerasyon na to ang makikinabang kundi pati yung mga susunod na henerasyon. Ngayon kung ganitong mga klaseng tao ang mamumuno sa Pilipinas, okay lang siguro sa kanilang mawala na yan, no? Tayo pa yung lumalabas na masama mga tol, no? Tayo pa pala ang nagpo-provoke sa China. Wow, napakabidang-bida naman talaga China rito. Ay nako. Ayan, pwede ka mag-comment mga tol. Pwede mong ibigay ang iyong komentaryo at iyong saloobin dito sa ating pinakinggan, pinanood mga tol. Comment ka sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.